Hello everyone. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. At sana po ay tayo nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. At sana po ay lagi tayong mag-iingat. At yun, ngayong pong araw ipag-usapan natin si Makagago. Sino po ba itong si Makagago? Ito po yung vlogger na nagre-real talk, no? Na lagi binabanatan yung mga Duterte. So, ito naman taong to nagbablog lang to dahil binabayaran to. Ito'y vlogger ni Kuting. So yun guys, pakinggan nyo po ito. At talaga pong ito ang totoo sa pagkatao ni Makagago. Yun guys, pakinggan natin ha. Pakinggan natin. At wag nyo pong skip. Ayun, sige, let's go. Pakinggan na natin. Nakita ko lang to online and it's 5:30 in the morning and kilala si Makagago na nagdidis sa mga vloggers din, so mahilig siya mag-real talk. But this time, I think wala siyang alam how politics and how our budget appropriation is being made. So Makagago, kung nababasa mo to, I hope makarating sa'yo. Hindi ako marunong mag-stitch pero trinay ko talaga kasi gusto kong ma-educate ka kung how our national budget works. Yung mga budget natin for the following year, ina-approve yan for this year. So yung budget ni Pulong Duterte, yung district niya as a congressman ng Davao, kinancel yun. So from, sabihin na natin kung magkano yung binudget niya, parang 10% na lang ang tinira sa kanya. Kaya nga, yung mga projects niya na infra, hindi na natuloy yon. Pati yung mga assistance sa hospitals, hindi na rin niya kayang maibigay kasi nga kinat yung budget. At hindi lang si Pulong Duterte yung ginanon ni House Speaker. Kasi being the House Speaker, siya naman talaga yung nag-a-approve ng budget natin. Okay? So, even Congressman Richard Gomez of Ormo, yun din yung ginawa ni House Speaker. Anybody na medyo leaning towards the support sa mga Duterte, talagang kinat niya yung budget. Alam mo kung saan galing yung pera ni House Speaker? Kasi may mga district budget yan Si House Speaker, may budget din siya on his own para igasto sa distrito niya sa Tacloban. Kaya siya madaming pera, namumudmud siya ng ayuda. Yung budget natin na billions, a budget for the big ticket projects such as the rehabilitation ng mga railway stations natin na inumpisahan ni PRRD, ni President Duterte, hindi niya yun tinuloy. Instead of appropriating that budget, allotting that budget for the rehabilitation of the railway system, which is the subway project, the extension of the MRT-7 that connects Trinoma to Malolos, Bulacan, the extension of PNR, yung railway natin from Tutuban, i-extend dapat yun hanggang Malolos, Bulacan to Clark Airport. Natigil lahat yon kasi dinivert niya yung pondo para dun. Ginawa niyang unappropriated budget, pero yung pondo na yun, ginamit niya for ayuda purposes. For what? 'Di ba? For all dole out? Kaya wag mo sasabihin na sa kanya pera galing yun. Excuse me lang. Walang tangang taong gagawa na gagastusin niya yung sarili niyang pera para doon. Kaya nasasabi na pera niya kasi wala namang COA audit ang Congress. They can just liquidate, pirma lang, walang mga resibo na kailangan. Unlike sa any national government like DSWD, DPWH, may mga resibo na kailangan isubmit sa COA para mabigyan sila ng clearance ng COA na malinis yung ginastos nila. Sa Congress walang ganun. Pirma-pirma lang, sulat lang, ganyan. So I hope malinaw sa'yo at sana makarating sa'yo para naman hindi ka napapahiya. At may maloloko ka actually, yung mga taong walang alam, maniniwala talaga sa'yo, lalo na yung mga follower mo. Pero ikaw, gusto lang kitang ma-educate kasi mukhang matalino ka naman pero kulang ka lang yata sa information kasi mga maling tao ang napapakinggan mo. Yun lang.